So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko nga po kanina, 1 hour ago sa intro, tatakbo po bilang senador si Ipe, si Philip Salvador, na tatay nga po ni Josh. Pati patay sama yun. Hindi nga, di ba? Siya yung tatay ni Josh, di ba? Yung anak ni Chris, yung panganay. Di ba? So, kaya pala, dikit ng dikit si Ipe sa mga Duterte. Tatakbo pala siya. At ang sabi nga po ni Ipe, doon po sa interview, doon po sa speech niya, matagal ko nang hinintay ito. Umiiyak pa kunwari matagal ko nang hinihintay ito. So sabi dito, basahin muna natin to. Okay? Galing ito sa Global Mirror, no? Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Ako po si Philip Salvador, hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po ay isang artista na PDP na lang pala, no? Wala na palang laban, no? PDP na magiging epektibong magseserbisyo sa mga Pilipino. Narinig na po namin yan kay Robin Padilla. So, mga kababayan, naniniwala ako na isa po sa mga dahilan para hindi po manalo si Ipe is si Robin Padilla. Kasi marami na pong nadismaya kay Robin Padilla. So, ang pangit po ng imahe po na pinakita po ni Robin Padilla na artista magiging senador. Sino bang artista na naging senador na mahusay? Parang si Tito Soto lang ata yung alam ko, no? Tito Soto. Si Bong Rebillas. Hindi eh. Si Jinggoy? Si JB mahusay, no? Pero hindi naman siya artista, no? Wala, parang si Tito Soto lang ata, no? Si Lapid. Alam niyo talaga mga kababayan, ayoko talaga sa mga politician, especially pag elected politician, na tahimik. Ayoko talaga. Mas gusto ko nagsasalita sila. Si Miriam hindi naman siya artista eh. Si Erap, hindi naman siya ganun kagaling si Erap eh. Si Erap, bata pa kasi ako niyan eh. Si JDB naabutan ni JDB yan, pero ako hindi. Si Freddie Webb, no? Si Freddie Webb pala, no? Nasira lang talaga sa anak niya, no? Si Freddie Webb pala, no? Okay. So mga kababayan, ito. May video dito. Panoorin na lang po natin tong statement nga po ni Ipe kahapon. Okay? So, ito. Panoorin natin to ha. Mayong gabi, kanyang tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ang tagal kong hinintay ito. Parang drama talaga. No? Ang tagal kong hinintay ito. So ibig sabihin nun mga kababayan, matagal na rin pala talagang gusto ni Ipe na tumakbong senador. Okay. Ngayon pa talaga, no, na crowded yung senatorial elections natin sa 2025. At ang nakakatawa dito mga kababayan, na-nominate pa talaga siya. Na-nominate pa. Wala na ba kayo bang mapili talaga? Si ano pa talaga? Si EP pa talaga, no? Okay. Continue natin. Sige. At ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD. Hindi namin mahal. Hindi namin mahal. Ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Walang yan. Ang sabi ni Ipe, kung mahal niyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay para sa kanya. Bibigyan niya raw po yung buhay para sa kanya. So, tumatakbo ka pala, hindi para sa Pilipinas, para kay Duterte. Grabe, no? So, yung hugot talaga ni Ipe, si Digong. So, ngayon, ang sabi nga pala ni Ipe, sabi niya, tinan niyo ha.
Kulto, no? Kulto, no? Kulto talaga. Yung mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Engot, alam nyo mga kababayan, kung ang pinaka dahilan lang pala ni Ipe para tumakbo bilang senador, para ibigay ang buhay niya para kay dating Pangulong Duterte, dapat hindi senador dapat ang ginawa mo. Dapat hindi ka dapat tumakbo bilang senador. Dapat tumakbo ka bilang bodyguard ni Digong. Diyos ko. Ayun lang pala gusto niya eh. 'Di ba? Ibigay ang buhay para kay Digong. O mag-apply kang bodyguard, hindi senador. Ganyan lang ba talaga kababaw ang tingin ninyo sa mga Pilipino? Duterte. Mag-bodyguard ka na lang. Magsisenador ka pa. Ayun lang pala yung hugot mo. Ibibigay ko ang buhay ko para kay PRRD. Di bang bodyguard ka? Total, magaling ka naman sumuntok. Ba? Magaling kang humawak ng baril, di ba? Sa pelikula, ewan ko lang sa totoong buhay. Pero, ang layo naman, Diyos ko naman, konting gamit naman ng common sense mga kababayan. Dapat kasi mga kababayan, pagtatakbo ka bilang senador, ang una mo dapat na sasabihin, kahit na BS, kahit na panloloko, kaya ako tumakbo bilang senador para sa taong bayan. Ibibigay ko ang mga kailangan ng taong bayan. Murang internet, murang kuryente, ganun dapat, 'di ba? Parang naglolokohan lang, 'di ba? Pero kakasimula pa lang ng speech mo, itataya ko ang buhay ko para kay PRRD. Bakit si PRRD ba yung Pilipinas? Ay, naku, Pilipinas, anong magiging future mo, Diyos ko? Sumasakit ang ulo ko, no? Diyos ko. So, mga kababayan, no, magpasalamat na lang po talaga tayo na si PBBM po ang presidente natin ngayon. Kung hindi po talaga, malamang marami pa rin po talaga mga Pilipino ang magiging bulag po sa katotohanan regarding po sa mga Duterte. Diba? Kakasimula pa lang bagsak kaagad, no? Diyos ko. Buti pa nga si Willie, di ba? Si Willie mukhang umano na eh. Tumalikod na eh. Pero si EP talaga, di ba? Si EP talaga, Diyos ko. Panginoon. Protektahan mo ang Pilipinas, Diyos ko. Yeah, continue. Nagkakilala po kami 2003 together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, tuturin po yung sinabi ni Senator Bongo na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay ng isang tao. Yun po ang kay PRRD. Panoorin natin yun, mga kababayan. Pero ito, no? To be honest, kapag lumabas po yung pelikula ni Ipe, malamang lalabas yan eh. Baka bago mag-election, baka merong medyo mahinang utak na producer ang mag-produce. Baka lumabas po yung pelikula po ni Duterte bago mag-election. Kasi pwede na yun eh. Pwede yun. Kasi si Digong naman, mukhang hindi naman siya tatakbo bilang senador. Alam ka naman tumakbo pang senador yan. Di ba? Si Digong nga po yung number 1 po sa Senado, number 1, number 2 sa mga survey daw. Di ba? Sa tingin nyo ba, abot pa ba ng 6 na taon yan? Kunwari kung manalo si Digong, tingin nyo ba, abot pa ba ng 6 na taon yan? Hindi, pero to be fair, no? Panonoorin ko po yung pelikula ni Digong kung lalabas. 'Di ba? Medyo interesting ako eh. 'Di ba kung paano nila lolokohin na naman yung mga tao gamit po ang pelikula. Kasi si Digong po, kung di naman siya tatakbo bilang senador, pwede pong isa pelikula yung buhay niya kasi hindi naman siya kandidato. Well, yung kasi ang nangyayari po kasi dito mga kababayan, yung pag-promote po kasi kay Digong, sumasakay po dito yung PDP laban. At kasama na nga po dito yung mga senatorial slate sa eleksyon. 'Di ba? Sige, continue. Kaya nga lang po, hinasan siya. Sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina,
He did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, Mas marami kayo dati. Mas marami sila dati, di ba? Hindi, pero okay na yan. Nonsense naman to, no? Sa bandang huli, ito yung drama ni Ipe. Panoorin nyo to, ah. mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming So, bale, ito kung panonoorin nyo po yung speech na yan ni Ipe, ang totoong loyalty niya po talaga hindi sa Pilipinas, kay Duterte at saka sa PDP. So, ito yung drama niya pagkatapos. salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako Ako po si Philip Salvador, na tatay ni Josh. abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Epe! Kuya Epe! Kuya Ipe. Ayan na. O, drama. Drama time. Kulto time. Kulto. Yayakap-yakap ka pa. Wala naman luha. Oh, kulto time. Kulto. So, mga babayan, ito. So, una, kasi mga ka-streetwise, mukhang mahina po talaga yung PDP laban. Mahina na po talaga sila. Kasi unang-una, meron silang tatlong re-electionist. Si Bongo, si Bato de la Rosa, at saka si Tolentino. Si Tolentino mukhang babagsak na yan eh. Mukhang lalagapak na yan eh. So, kamusta naman ang PDP laban nung 2022? Di ba? So, nung 2022 mga kababayan, isa lang po nakapasok sa kanila. Si Robin Padilla lang po. 27 million. Grabe, no? Tuwan-tuwa pa ako niyan nung nanalo yan. Tapos, ang sumunod, si Panelo, number 31 pa nga si Marcoleta, no? Nakakuha pa ng boto. Naik Pimentel, sino ba to? Tapos si Sylvester Bello. Si ano to, di ba? Si Belica to, di ba? Sylvester Bello. Tama ba? And then si Ray Langit. Yan. So, ayan lang po yung, actually, ito to, meron to eh. So, ito pala, para mas malinaw. Okay. The other PDP laban candidate closest to the Magic 12 is former presidential spokesperson Salvador Panelo who got 4 million votes. Okay? And then, ang sumunod dito, ito yung mga iba, si Marcoleta, si Astra Pimentel, Sylvestre Bello, Ray Langit, Lutgardo Barbo, Jan Castriciones. Okay. So, lagapak po talaga yung PDP laban noong 2022. Di ba? So, hindi na po siya talaga ganun kalakas na partido. Especially nga po, nung wala silang tinaas na kamay para sa presidente. Di ba? So, ngayon, ang mangyayari ngayon dito, ngayon meron na ngayong 4 na confirm. Si Ipe, si Bongo, si Bato, at saka si Tolentino. 4 pa lang sila. So, kailangan pa nila ng 12. 12 pa. Nung nakaraan nga, hindi nga sila umabot ng 12 eh. Di ba? Ilan lang sila nun? 8? 8 o 9? Di ba? Hindi umabot ng 12 yung PDP laban nung nakarang eleksyon. So, hindi na po talaga ganun kalakas po yung partido po na to. Especially nga po ngayon na nag-aalisan na rin po yung karamihan sa kanila. Si Willie hindi eh. Si Willie Revillame, nagbanggit siya na ready siya pero mukhang tumalikod na. Abangan natin. Malamang pinipilit pa yan. Si Willie Revillame, abangan natin. Pero sa ngayon, hindi, wala eh. Wala pang balita eh. Di ba? So yun mga kababayan, no? So mixing content lang yan. No? So gusto ko lang pong ibalita na itong nga pong si Ipe ay tatakbo nga pong senador. So ang pinakahugot niya nga po talaga, si Digong. Hindi po sa Pilipinas, si Digong. So magiging Robin Padilla, itong si Ipe. At malamang mas worse pa. Mas worse pa to kay Robin Padilla. So isipin nyo lang mga kababayan, dapat po kasi ang isipin natin, sa 2022 election, tanggalan po natin sa Senado yung mga pumuprotekta kay Digong. Ayan po dapat ang gawin natin. Siguro iboto natin si Ping Lacson, si Tito Soto, di ba? Si Isko, di ba? Pwede rin si Erwin Tulfo, di ba?
Yun nga lang may Raffy Tulfo na, no? Kaya yon. So, basta ang importante, hindi po yung mga pumuprotekta kay Digong. So, kasi nga po, kapag nagkaroon po tayo ng senador at madadagdagan pa nga po yung mga protektor nga po ni Digong sa Senado, isipin nyo lang, regarding po sa China, regarding po sa West Philippine Sea, narrative po ni Digong ang gagamitin ng mga yan. Sa ngayon, ang nakikita ngayon natin, si Bato de la Rosa, si Tolentino, nakikita natin na nag-shift ng ng stand sa West Philippine Sea. Si Manny Piñol hindi, nakaano siya si Manny Piñol. Si Manny Piñol. Hindi, si Manny Piñol boboto ko 'yan. Kung tatakbo siya, boboto ko 'yan. Agriculture 'yan eh. 'Di ba? So, 'di ba, ang sinasabi natin dito, sila Bato, si Tolentino, umiikot po ng shift regarding po sa China. Kunwari concern. Well, kung talagang concern talaga ito sila Bato at saka si Tolentino, ituloy ninyo yung hearing. Pursigihin ninyo yung hearing sa Senado regarding sa gentleman's agreement. 'Di ba? Ganun yun eh. Ngayon, ang focus ngayon ni Bato, yung mga sinasabing spy sa Cagayan, yung mga Chinese. Doon siya nakafocus. Parang mali ata, no? Simulan mo kay Digong para maniwala kami, na porsigido ka regarding po sa China. Pero pag ganyan lang yung gagawin mo, makang binobola mo lang kami. Binobola mo lang kami yan eh. Simulan mo kay Digong bago yung mga Chinese dyan sa Cagayan. Oh. So ginagamit lang talaga ito ni Bato tsaka ni Tolentino yung West Philippine Sea na yan para kasi alam kasi nila na mataas po sa survey na 90% po ng mga Pilipino gusto pong ipaglaban yung West Philippine Sea. Hindi po sa pamamagitan ng gera ha. Hindi po sa pamamagitan ng gera ha. Oh. So yun mga kababayan, no? So ewan ko ba? So kayo, no, ano nga po masabi nyo nga po dito sa pagtakbo nga po ni Ipe? At agree ba kayo na dapat ang iboto natin yung mga tao na hindi po pumuprotekta kay Digong? Ayan po talaga dapat yung pinaka-ano natin. Okay lang na Okay lang na parang Ping Lacson, di ba? Okay na yun eh. Basta wag lang protektahan si Digong, di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment na po sa baba at yan po sa 2,300 pa nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. So salamat po, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, no?